Mga idol, si Coach Tim Con nag-walk out. Hinebra na bigla, bakit natalo sa Phoenix mga idol? Ano ang dahilan sa 81-78 thriller? Mga ka-Air Sports, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kayong updated mga idol sa susunod nating mga updates. Ito mga idol, malaking sorpresa ang nangyayari ngayong gabi. Maraming umaasa maganda ang magiging simula ng Barangay Ginebra sa Governors Cup, pero ang Phoenix Super LPG ang umaagaw ng panalo sa score na 81-78 mga idol. Isang dakitang laban na umaabot hanggang sa huling segundo at talaga namang pinag-uusapan ng mga basketball fans. Pero ang tanong ng marami mga idol, bakit nga ba natalo ang Ginebra? Bakit? Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na kulang ang lakas ng Gin Kings. Pero kung susuriin natin ang buong laro, hindi iyon ang tunay na dahilan. Ang Phoenix ang mas naging disiplinado sa magkabilang dulo ng court. Mula pa sa unang quarter ay nagawa nilang kontrolin ang tempo ng laro at nakabuo agad ng malaking kalamangan. Dahil dito, napilitan ang Ginebra na habulin ang laban sa halos sa buong game mga idol. Kahit na napakitang gilas ang bagong import ng Ginebra at malaki ang naitulong niya sa opensa, hindi sapat ang isang mahusay na individual performance kung ang kalaban ay mahusay ang team defense. Sa basketball, 5 manlalaro ang sabay-sabay na lumalaban at ipinapakita ng Phoenix na handa silang magsakripisyo para sa isa't isa. Isa pang napansin ng maraming fans ay ang depensa ng Phoenix. Hindi nila hinayaang maging komportable ang mga pangunahing scorer ng Ginebra. Bawat posisyon ay pinaghirapan ng Gin Kings, dahilan kung bakit mababa ang naging kabuuang puntos nila kumpara sa karaniwang offensive output ng koponan. Sa fourth quarter, nagpakita ng puso ang Ginebra. Unti-unting nilang binabawasan ang lamang ng Phoenix at nagkakaroon pa ng pagkakataong makabalik sa laro. Ngunit sa huling minuto, naging mas kalmado ang Fuel Masters. Ang bawat depensa, rebound at free throw ay naging napakahalaga hanggang sa masecure nila ang panalo. Ngayon naman, bakit tila napakalakas ng Phoenix ngayong conference? Una, mataas ang kanilang kumpiyansa dahil sunod-sunod ang kanilang panalo. Kapag nanalo ang isang kupunan, mas gumaganda ang chemistry at mas magtiwala ang bawat isa sa sistema ng kanilang coach. Pangalawa, hindi na umaasa ang Phoenix sa isang scorer. Mas balanse ang kanilang opensa at mas maganda ang ball movement. Kapag maraming manlalaro ang kayang umiscore, mas mahirap silang depensahan. Pangatlo, mas agresibo sila sa depensa mga idol. Hindi sila natakot sa crowd favorite na Ginebra. Sa halip, ginamit nila ang kanilang energy upang kontrolin ang laro mula umpisa hanggang dulo. Dahil pa man, hindi ibig sabihin na pagkatalong ito ay dapat nang mag-alala ang mga taga-suporta sa Barangay Ginebra. Isa pa lamang itong laro. Sa mahabang torneo, marami pang pagkakataon para makabawi ang Gin Kings at makapag-adjust ang coaching staff. Ang mahalaga ngayon ay makikita kung paano nila aayusin ang kanilang depensa, ball movement at execution sa mga susunod na laban. Para naman sa Phoenix, malinaw na ipinapakita nila na hindi sila dapat maliitin ngayong Governors Cup. Kung maipagpatuloy nila ang kanilang klaseng depensa at team basketball, possible silang maging isa sa mga kupunang kayang manggulat sa mas malakas na kalaban. Kaya mga idol, ano sa tingin nyo ang naging pinakamalaking dahilan ng pagkatalo ng Ginebra? Depensa ba ng Phoenix
Kulang ba ang suporta sa import o kailangan pa ng mas maraming adjustment ng GenKings? So, i-comment ninyo ang inyong opinion sa ibaba mga idol. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kapwa basketball fans, at mag-subscribe sa KR Sports siyempre para sa mabilis, malinaw at sulit na PBA recap. Maraming salamat mga idol at magkita-kita tayo sa susunod nating basketball update.